Karding, tignan mo ang anak natin, oh. Ang tataas ng gradong nakuha niya sa school. Alam mo ang sabi ng teacher niya? Salutatorian daw siya ngayong taon. Ano? Salutatorian? Di ba pangalawa lang yun? Ha? Ano? Aba, oo nga, pangalawa siya. Pero may pagmamalaki pa rin natin siya, Karding. Hindi lahat ng bata pangalawa sa buong eskwelahan. Ano ka ba naman, Lina? Nakukontento ka na lang sa ganyan? Yung pangalawa lang ang anak mo? Samantalang yung anak-anak kong pare ko mula grade 1 hanggang ngayong kolehiyo, palaging nangunguna. Gagraduate nga siya ng magna cum laude. Lina naman, sana naman mas tinututukan mo ang anak natin. Aba, mapapahiya tayo niyan eh. Ano na lang ang sasabihin nila? Matalino ka, diba? Kaya nga ikaw ang pinili ko kasi alam kong matalino ka at matututukan mong magiging anak natin. Karding, ano ka ba? Huwag ka nga magsalita ng ganyan. Baka mamaya marinig ka pa ng anak natin eh. Naku. Hayaan mo siyang marinig ang katotohanan. Para naman magtino siya at may pagmalaki natin ang grado niya. Ano gagawin ko sa salutatorian na yan? Pangalawa lang yan eh. May kakilala rin po ba kayo na dati namang mabait, dati namang mapagkumbaba, at marunong umintindi sa sitwasyon ng iba? Pero nang makaangat-angat sa buhay, yung tipong nakakuha ng magandang posisyon sa trabaho o kaya naman ay maraming humahanga sa galing niya. Tapos bigla na lamang lumaki ang ulo. Ang mga paa niya, imbis na nakalapat pa rin sa lupa, unti-unti na itong umaangat at lumulutang sa ere. Kasi panyero, ganun po ang nangyari sa asawa ko. Magandang araw po sa inyo at sa mga nakikinig sa inyong bagong channel. Aliw na aliw po talaga ako sa channel na ito. Pero hindi po sana ako magpapadala ng kwento. Mismong asawa ko lang po ang nangulit sa akin. Gusto niya raw po kasi na merong matuto sa pinagdaanan namin noon. Ako nga po pala si Lina at ilalahad ko sa inyo ngayong araw ang kwento kung paano nagbago ang asawa ko na masasabi talagang dating hambog. At ito ang aking kwento. Panyero Stories. Lina, kunin mo na nga itong sapatos ko at ilagay mo dyan sa lagayan. Ay, Diyos ko, grabe. Pagod na pagod ako. Iba talaga ang pagod kapag kakaumpisa pala ng proyekto. Ganun ba? Karding, gusto mo bang imasahe ko yung likod mo? Para naman kahit papano mabawasan ang sakit ng katawan mo. Ay, hindi na, ayos na. Parang wala naman lakas ang hilot mo eh. Hindi naman mawawala ang pagod ko dyan. Ang mabuti pa ay pagtimpla mo na lang ako ng kape. Kape? Pero hapunan na. Kumain ka na lang muna ng hapunan. Hindi na, kumain na ako ng hapunan sa labas kasama ang mga bossing namin. Masarap nga ang pinakain sa amin eh. Litsong manok, may kasamang pambir. Uminom ka pala ng beer tapos gusto mo magkape. Hindi mo ba sisira ang tiyan mo dyan? Ginagawa ko naman yung dati pe. Pampawala ng lasing ang kape. Tsaka ayoko pa matulog eh. Ay nako, Karding. Pagpupuyata mo na naman yung paglalaro mo ng online casino dyan sa cellphone mo. Ang dami mo naman reklamo. Pwede bang ipagtimpla mo na lang ako ng kape? Tsaka pakialam ba kung magpuyat ako sa paglalaro sa cellphone ko? Ano bang pwede kong pagpuyatan? Ikaw? Wala ka namang kwente. Tignan mo nga sarili mo. Tumataba ka na naman sa kakalamon mo. Paano naman ako gaganahan yan sa'yo? Wala ka na ba talagang ibang gagawin? Kundi ang ngumanga lang dito sa bahay? Pabira ka, oo. Gusto ko naman sana talagang gumawa ng iba pang makabuluhang bagay eh. Pero paano naman ang bunso nating si Bimbi? Kawawa naman kung di ko maaalagaan. Kung yung panganay nga nating si Shirley, naiwanan mo naman kay nanay eh. Bakit di mo rin iwan yan si Bimbi? Huwag ka naman maging palamunin habang buhay. Hindi naman sa ganun, Karding. Gusto ko lang sanang i-enjoy ang pagiging bata ni Bimbi. Bagay na hindi ko nagawa noon kay Shirley. Sana naman maintindihan mo ko. At saka ikaw ang padre di pamilya. Kaya mo naman kaming buhayin na mag-isa habang wala pa akong trabaho, di ba? Ano pa nga bang magagawa ko? Kaya ko naman talaga.
Pasalamat ka na lang na forma ng asawa mo at malaki ang kinikita. Alam mo ikaw, magtipid-tipid ka na lang para makaipon man lang tayo. Magkano bang ibinibigay ko sa tuwing linggo? Laging walang natitira. Kasi naman, hindi na magkasya ang 2,000 sa isang linggo, no? Iba na ang panahon ngayon, Karding. Mas mahal na ang mga bilihin, nagtaasan na lahat. Oh, bakit naman yung asawa ng kumpare ko? Napagkakasya nga raw ang 1,000 eh. Baka naman isa lang ang anak nila. Kaya isa o dalawa pa yan, kung magaling kang maghawak ng pera at hindi lang basta-basta nag-aaksaya, mapagkakasya mo yun. Sabi ko nga, Ang mabuti pa, ipagtimpla mo na lang ako ng kape para magkaroon ka naman ng silbi. Alagaan na nga lang ang kailangan mong gawin sa akin di mo pa magawa ng maayos. Sa unang beses ko pa lang na nakilala si Karding, pinakitaan niya na kagad ako ng pagiging galante. Mahilig siyang magbigay ng mga regalo at hindi lang basta-bastang regalo ang natatanggap ko mula sa kanya. Mga mamahalin yon, pinag-isipan din at talagang may sentimental value. Hindi rin siya nakakalimot sa mga mahalagang araw naming dalawa. Kaya nga talagang napamahal ako sa kanya. Ngunit sa paglipas ng panahon, unti-unti po siyang nagbago. Ang lalaking handang ibigay sa akin ang lahat, napalitan ng lalaking hambog at mapanumbat. Hindi ko alam kung kailan nagbago ang lahat o sadyang palabas lang ang mga pinakita niya sa akin noon. Lina, kape nga. hikab ka na naman ng hikab dyan. Anong oras ka ba natulog kagabi? Bakit ba tinatanong? Maaga ako natulog kagabi. Sadyang inaantok lang ako kasi kulang ako sa tulog. Sa kakalaro mo yan ng online games. Imbis kasi na matulog ka na para makapagpahinga ka, pinipilit mo pang gumising. Baka mamaya paano ka na yan? Mas lalo talaga akong madidisgrasya dyan sa mga pinagsasabi mo. Hindi yung ba alam na ang salita ay makapangyarihan? Pwede kang makatawag dyan ng demonyo sa sinasabi mo Baka mamaya mapano talaga ako dyan dahil dyan sa mga iniisip mo. Ano ka ba naman, Karding? Concern lang naman ako sa'yo. Napasama pa ang pag-aalala ko. Bakit ka ba kasi nag-aalala sa akin? Ako naman to. Ay nako, bahala ka na nga. Oh, hetong kape mo. Kumain ka rin ng almusal. Hindi yung puro kape lang ang laman ng tiyan mo sa umaga. Ay nako, lahat na lang talaga pinakikialaman mo. Siya nga pala, mamayang gabi. Baka gabihin ako ng uwi Huwag mo na akong tawagan ng tawagan. Mapapahiya na naman ako niyan Ano na naman ba meron at gagabihin ka? Sino na naman na may birthday? Birthday ni Paring Jay mamaya. Parang kaka-birthday lang noon nakaraang buwan Birthday na naman niya ulit. Ano ka ba? Ibang Jay naman yung may birthday nung nakaraang buwan Kung hindi ba ako papayag, uuwi ka na maaga mamaya. Ang mabuti pa, wag ka na lang magpaalam. Nagsabi lang ako kasi ayoko nung tawag ka na tawag sa akin. Yun lang yun. Oo na, hindi na ako tatawag sa'yo. Mabuti na yung malinaw. Etong 200 Pagkasyahin mo yan Baka mamaya kulang na naman yan Sa tuwing tinitipid ako ni Karding, ang madalas na ulam naming mag-iina ay itlog o kaya naman ay noodles. Hindi ko alam kung bakit naiisip niyang mapagkakasya ko ang 200 piso sa loob ng isang araw, panyero. Sa 2,000 binibigay niya sa akin kada linggo, sa akin pa niya gustong ipabayad ang mga bayarin sa bahay. Kung minsan, gusto ko na talagang magtrabaho ulit. Pero wala na kasi akong mapag-iwanan sa bunso naming anak. Matanda na ang nanay ko at mahihirapan na siya kung magpapaalaga pa ako sa kanya. Hindi ko naman din kasi alam na magiging ganito ang buhay namin. Kapag binigyan ko pa ng isa pang anak si Karding, siya ang humiling ng anak na lalaki. Pero wala man lang siyang pagmamahal sa kanya. Kinagabihan nga, tulad ng ipinaalam niya sa akin, umuwi siya kung kailan malalim na ang tulog naming lahat. Lasing na lasing siya at halos gumapang na, makauwi lang. Mahal ko, Lina! Bakit gising ka pa? Sa tingin mo kaya, bakit gising pa ako? Inaasikaso mo kasi ako kahit lasing ako no?
Siyempre naman, baka kung ano pa ang mangyari sa'yo kapag pinabayaan lang kita. Alam mo ba, asawa ko, ipinagmamalaki nga kita sa mga kasamahan ko eh. Kita mo naman yung mga asawa ng katrabaho ko. Ang gaganda at si sexy. Pero hindi marunong sa gawaing bahay. Samantalang ikaw, hindi ka na nga tulad ng dati na sexy, pero maganda pa rin at maasikaso. Wala na akong problema pagdating sa bahay. Mabuti naman. At napapansin mo pala yon. Akala ko hindi mo nakikita ang mga ginagawa ko dito sa bahay. Siyempre, hindi man ako bulag eh. Alam ba kanina, pinagbabalaki ako ng mga bossing doon sa mga kasamahan ko. Tanong mo kung bakit. Dali, tanong mo! Oo na. Bakit nga ba? Kasi, ako ang pinakabatang naging forma ng kumpanya. Partida. At di pa ako nakapagtapos ng pag-aaral niya na. Paano kung nakatapos pa ako? Abay, talsik ang lahat sa akin. Yung mga kasabayan ko, puro labor pa rin at mason. Pero, maganda na ang posisyon ko. Foreman ka nga. Pero mababa naman ang sinasahod mo. Anong mababang sinasabi mo? Minamalit mo ba ako 1.5 na ang isang araw ko doon. Minsan lagpas pa nga dahil may overtime eh. Talaga? Higit 1,000 kada araw ang sahod mo? Bakit 2,000 lang ang binibigay mong budget sa akin? Nasaan ang iba? Syempre. Kailangan ko bumili ng pagkain ko doon, no? Kailangan ko ng pamasahe araw-araw. Naku, sige na nga. 7,000 nagagastos mo sa pansarili mong gastos sa 1 linggo lang? Samantalang binibigay mo sa amin 2,000 kasama pa ang ulam, kuryente, tubig at upa sa bahay? Ano yung karding? Ay nako, Lina, wag mo nang ipagkumpara. At magkaiba ang gastos sa loob ng bahay. Mas mahal doon sa labas. Ay nako, ewan ko sa'yo. Kaya hindi tayo umaasenso eh. Paano tayo aasenso? Kung nasa bahay ka lang palagi. Hindi ka marunong magtrabaho simula nung nanganak ka. Hindi ko nakinibo si Karding nung gabing yon. Nadagdagan ulit ang bigat ng dibdib ko habang pinakikinggan ang lahat ng mga sinasabi niya. Pinili kong wag nang gatungan ang mga salita niya para hindi na mas liyab ang namumuong galit sa dibdib ko. Kinabukasan, parang walang nangyari. Inuutusan niya pa rin ako na para bang kasambahay niya at hindi asawa. Paulit-ulit yung nangyayari hanggang sa isang araw. Biglang nagbago ang lahat. Ano sabi mo? Ubus na kagad ang pera binigay ko sa'yo? Kaya itlog na lang ang ipapaulam mo sa akin? Ano ka ba naman, Lina? Paano ba ginagastos ang pera? Oh, ayan! Ayan! Tignan mo ang mga resibo ng grocery na ipinamili ko. Yung binigay mong 2,000, hindi magkakasya yan sa loob ng 1 linggo. Bakit ba hindi mo maintindihan? Kasi nga, yung asawa ng katrabaho ko, kayang-kayang ipagkasya ang 1.5. Kaya imposibleng 2,000 na nga sa'yo kulang pa rin. Di asawain mo ang asawa ng katrabaho mo. Nanay Luisa, ano pong ginagawa niyo rito? Nandito lang naman ako para bisitahin ang mga apo ko at anak ko. Pero mukhang ibang nadatnan ko rito Anong panunumbat ba yung mga sinasabi mo, Karding? Bakit mo sinusumbatan ang anak ko? Ano po kasi, kung saan niya po dinadala ang perang binibigay ko sa kanya. Ubus kagad yung pera, Biyernes pa lang. Bukas pa po ng gabi ang sahod ko. Paano na kami niyan? Di gumawa ka ng paraan. Ikaw ang padre di pamilya dito. Pero para kang walang bayag. Walang bayag? Ako? Hindi ka naman dating ganyang, Karding Hindi mo sinusumbatan ang anak ko. Pero ngayon, parang masyado na yatang lumalaki ang ulo mo. Ma, hayaan niyo na lang po si Karding. Alam mo ba kung bakit nagkakaganyan ang asawa mo, Lina? Minamaliit ka niya kasi wala kang trabaho. Ganyan naman talaga ang mga lalaki. Kapag sila lang ang bumubuhay sa pamilya nila, pakiramdam nila, para silang mga hari. Dapat naman talaga sila ang bumuhay sa pamilya, di ba? Kaya nga naging haligi ng tahanan. Di ba, Karding? Opo, Nay. Sa susunod na marinig ko
ang mga ganyang sinasabi mo sa anak ko. Malilintikan ka talaga sa akin, sinasabi ko sa'yo, Karding. Takot si Karding sa nanay ko, Panyero. Mabuti na lang kahit papano may kinatatakutan siya. Pero kahit naman takot si Karding kay Nanay Luisa, hindi ko siya ginagamit para takutin ang asawa ko. Hindi po ako ganong klase ng tao. Ang away naming mag-asawa ay mananatili lamang sa loob ng bahay. Dahil itlog na lang talaga ang meron sa bahay namin, wala nang nagawa si Karding kundi pagtiyagaan yun at pumasok na sa trabaho. Naiwan kami ni Nanay Luisa sa bahay kasama ang bunso kong anak na si Bimbi. Anak, mas mabuti siguro kung magtrabaho ka na lang ulit. 3 taon ka na rin hindi nagtatrabaho para alagaan itong si Bimbi. Siguro, 3 taon ka na rin inaalipusta ng asawa mo, ano? Nay, grabe naman po kayo sa salitang inaalipusta. Totoo naman na ba? Hindi mo dapat ipinagtatanggol ang ganong klaseng pag-uugali. Hindi naman po sa pinagtatanggol ko na yung asawa ko. Ang sinasabi ko lang po, binibigyan naman po ako ni Karding. Na isinusumbat niya. Anak, ano bang itinuro ko sa'yo? Di ba ang turo ko? Huwag kang magpapaapi sa lalaki. At saka, mas maganda talagang may sarili kang pera para hindi kami namaliit. Paano po si Bimbi, Nay? Sino po magbabantay sa kanya? Abay, sino pa ba? Di ako. Alam kong nahihiya kang magpaalaga sa akin dahil nangako ka noon na hindi mo na ako pahihirapang mag-alaga sa mga apo ko. Pero sa totoo lang, mas natutuwa pa nga kung kasama ang mga apo ko. Nakakabagot kasi sa bahay. Pagkatapos ko maglinis, puro panonood na lang ako ng drama sa TV. Bakit po? Di ba yun naman po ang gusto niyo noon? Ang makapanood ng drama sa TV nang walang humahad lang sa inyo? Ay sus, nakakasawa rin pala. Sige na anak, magtrabaho ka na ulit. Meron palang inaalok sa akin ng ninang mo. Kailangan doon ng manager sa isang restaurant. Hindi ba? Pasok ka na sa pagiging manager noon bago ka nabuntis kay Bimbi? Sige na anak, subukan mo na ulit. Huwag mong hayaang maulit ang nangyari sa akin noon. Na naburo na lang talaga sa loob ng bahay. Dahil na rin si nanay na ang nag-request sa akin na magtrabaho, minabuti kong sundin ang kagustuhan niya, Panyero. Alam ko na para din naman ito sa aming buong pamilya. Simula noong nagtrabaho na ako sa labas kahit papano, nabawasan na ang pag-aaway namin ni Karding tungkol sa pera. Kaya lang, nalipat naman sa ibang bagay ang pinag-aawayan namin. Lina, ano ba tong bahay natin? Parang di na nalilinisan sa sobrang kalat ah. Bahay pa ba to ng tao? Parang daig pa ang basurahan na. Alam mo naman nagtatrabaho na ako, di ba? Hinihintay mo pa kasi na umuwi ako para na maglinis. Pareho tayo nagtatrabaho dito, Karding. Nagtatrabaho magkano lang naman ang kinikita mo dyan? Binabayaran mo pa ang nanay mo sa pag-aalaga ng mga anak natin. Abay, alangan! Natural na magbigay ako sa kanya dahil siya nag-aalaga sa mga anak natin. Alangan namang ipaalaga natin ang mga bata ng libre. Pambihira ka naman, oo. Yun na nga Maliit lang ang sinasahod mo kaya dapat ikaw ang maglinis dito sa bahay. Mahiya ka naman sa akin na nagdadala na mas malaking pera dito sa bahay na to. Malaking pera? 2,000 sa isang linggo? Ay hindi. 1,500 na nga lang pala nung nakaraang linggo kasi sabi mo marami kang binayaran. Mga utang na hindi ko alam kung saan mo dinala. Ghost utang ba ang tawag dyan? Ba't magbibiro ka pa talaga ha? Maglinis ka na nga. Ang daming pansatsat Kung ganon, ikaw ang magsaing at magluto ng ulam natin para ngayong gabi. Nakakainis. Sige na, magluto ka na ng pagkain natin. Ako na maglilinis dito. Kung dati, hindi ako marunong lumaban kay Karding kapag nagsasalita siya. Pero simula nung sinanay na mismo ang nagsabi sa akin na kailangan kong lumaban, natuto na akong magsalita. Bagay na mukhang napansin naman kagad ni Karding. Hindi niya ako basta-bastang napagsasalitaan ng masakit. Sa sumunod na mga araw ay naging maayos din naman ang setup namin sa bahay.
Nagsimula na rin kaming mag-ipon ng pera para sa nalalapit na birthday ng bunso naming si Bimbi. Ang hindi ko lang inaasahan ay nang dumating na ang araw ng birthday at unti-unti siyang napagastos nang hindi kasama sa inaasahan naming budget. Oh, Par Junel. Ayoko umuwi ka ng bahay niyo na hindi ka gumagapa. Sige, inom pa ng inom. Marami pa tayong alak dyan. Grabe pare, ang bongga ng birthday ng anak mo ah. Talagang umaasenso ka na. Aba, syempre naman, ganun talaga eh. Mas malaki na ang sinasahod ko bilang foreman. Kaya nagagawa ko ng gumastos ng ganito para sa anak ko. Eh paano ba kasi pare maging foreman kagad? Ha? Parang Karding. Una sa lahat, syempre, magsipag ka sa trabaho. Eh di yung patamad-tamad ka at mahilig kang umabsent. Kita mo naman, kahit may sakit ako, pumapasok pa rin ako sa trabaho. Kahit lasing na lasing ako ngayon. Tapos bukas masakit ang ulo ko, papasok pa rin ako. Kaya ikaw, pumasok ka pa rin bukas ha. Baka bukas hindi ka na naman pumasok dahil sa hangover. Ang ibig mo ba sabihin kailangan ko sumipsip sa mga boss para maging foreman kagad ako? Nako, pasensya ka na pare. Pero hindi kasi ako kagaya mo, nasipsip sa mga boss Ano ka mo? Ano ka mo? Ako? Sip-sip? Wala akong sinasabing ganyan ha. Ikaw ang nagsabi niyan. Eh para sa todo mo, yun na rin yun eh. Bakit ba kasi sinasalo mo yung patama na hindi naman direktang sa'yo pinapatama? Eh sira ulo ka pala eh. Sa sobrang inis ni Karding sa mga sinabi ni Junel, hindi niya naiwasang suntukin ito sa muka. Agad na tumalsik si Junel sa sahig na naging dahilan para magkagulo ang birthday ng anak namin. Nagsuntukan si Junel at Karding at kung hindi pa sila inawat, hindi pa sila titigil. Dahil sa nangyaring yun, kailangan pauwiin ang mga nagkakasiyahang bisita. Ayaw pa nga sana ni Karding, pero ang mga biyenan ko na ang pumigil sa kanya. Bakit yung ba kasi ako pinipigilan na? Gusto ko nang basagin ang mukha ng lalaking yun eh. Napakayabang. Wala namang may pagmamayabang. Ikaw din kasi. Bakit mo naman siya sinabihan ng ganun? Siyempre, nasaktan yung tao. Alin sa sinabi ko yung nasaktan siya? Ha? Na hindi siya makakapasok dahil may hangover siya? Eh, totoo naman yun. Madalas siyang absent kapag napapainom ng gabi. Kahit na, konting konsiderasyon na lang sana dahil lasing siya. Hindi niya napigilan ang sama ng loob na nararamdaman niya. Eh bakit ako? Lasing din naman ako. Dapat, inintindi niya na lang din ako. Yan kasi ang mahirap sa'yo, Karding. Gusto mo palagi na lang ikaw ang iniintindi. Ay ewan, ako ang asawa mo. Bakit parang mas kinakampihan mo pa si Junel kaysa sa akin? Oo na, sige na. Basta sa susunod, huwag mo nang uulitin ang maliit ka ng tao dahil lang mas malaki ang kinikita mo kaysa sa kanila. Hindi pang mamaliit ang tawag doon, Lina. Nagsasabi lang ako ng katotohanan. Kita mo, dahil sa kasipagan ko at galing kong magtrabaho, ginawa ka agad akong foreman. Oo na, pero hindi lahat ng tao tulad mo. Kaya sana huwag mong ikumpara ang sarili mo sa kanila. Oo na. Sige na. Siya nga pala, Karding. Ang usapan natin ay hindi tayo gagastos ng lampas sa naipon natin pera. Pero mukhang naglabas ka na ng perang galing sa bulsa mo. Baka naman wala na tayong budget sa pagkain ha? Meron yan, huwag ka mag-alala. At saka minsan lang naman tayo maganda sa loob ng isang taon eh. Pagbigyan mo na, birthday naman ang anak natin eh. Birthday nga ng anak natin. Pero parang birthday mo kung magpainom ka. O bakit? Anak ko naman yun ah. Ako nagpalaki sa kanya. Ginastosan ko siya. Kaya deserve ko maging masaya ngayong birthday niya. Wala talagang tatalo sa pagiging mayabang ni Karding. Nung gabing yun, napagtanto ko kung kailan siya naging mayabang magsalita. Yumabang siya simula nung naging foreman ng construction company na pinapasukan niya. Kumpara kasi sa mga normal na foreman, mas maaga o mas bata siya kesa sa kanila. Kaya talagang yun
ang ipinagmamalaki niya sa lahat. Pagkatapos ng birthday ng anak namin, Panyero, nag-umpisa nang uminit ang ulo ni Carding sa kasamahan niyang si Junel. Madalas niyang binabanggit kung gaano katindi ang inis niya rito. Pahingi nga niyang pritong talong at saka pakilapit ang toyo mansi. Oh, heto na po ang hinihingi nyo. Bakit parang galit ka na naman? Hindi na naman ba maganda ang araw mo? Hindi. Paano ba naman si Junel? Parang balak pa yata akong palitan sa pagiging foreman. Tinuturuan ko. Parang mas may alam pa siya. Buisit. Baka naman kaya ka naiinis dahil masyado mo siyang minamantuhan. Dala ng pagkainis mo sa kanya. Hindi ko siya minamanduhan, Lina. Nakita ko lang kasi na mali ang pagmamasilya niya. Tinuturuan ko pero nagalit pa sa akin. Nakikialam daw ako sa ginagawa niya. Alam niya na raw yun. Eh kung alam na pala niya, di siya na maging foreman. Buisit siya. Panira ng araw. Kung mali ang ginagawa niya, mas mabuti sigurong tanggalin na lang sa trabaho. O kaya ipalipat mo ng project sa boss nyo. Para hindi kayo nagkakabanggaan, di ba? Ano ako? Mahinang nilalang? Hindi ako ang magpipilit na paalisin siya o ipalipat sa ibang proyekto. Siya mismo dapat ang sumuko. Di bahala ka. Mas stress ka ng mas stress sa ugali ni Junel. Alam mo, Lina, hindi naman talaga ako masamang tao eh. Kahit pa paano, may pinagsamahan naman kami ni Junel at kawawa rin ang pamilya niya kapag nawalan siya ng trabaho. Ang ayaw ko lang talaga ay yung mayabang na para bang siya na ang mas magaling kaysa sa akin. Kasi para saan pa ang pagiging foreman ko? Kung hindi sa akin humihingi ng opinyon, di ba? Kung sa bagay, tama ka rin naman. O siya, kumain na lang tayo at nang makapagpahinga na. Mahaba pa ang araw natin bukas. Sa kabila ng ugali ni Carding, Panyero, isa sa hindi ko maitatangging magandang ugali niya ay ang hindi nakakalimot sa pagsisimba tuwing linggo. Simula pa nung unang beses na nagkakilala kami, tuwing linggo, hindi niya nakakalimutang magpunta sa simbahan para magdasal at magpasalamat sa mga biyayang binibigay ng Panginoong Diyos. Linggo ng umaga habang naglalakad kami palabas ng simbahan, isang matandang babae ang biglang nakabanggaan ni Carding. Pero imbis na tulungan niya ito, dire-diretso lang siyang naglakad. Kaya ako na ang nagkusang tumulong sa matanda para makatayo. Ay Lola, pasensya na po kayo. Nahulog pa po tuloy ang mga pinamili niyong gulay at isda. Ito po. Ibalik po natin sa bayong na dala-dala po ninyo. Salamat, Iha. Pero bakit ikaw ang tumulong sa akin? Yung asawa mong nakabangga sa akin, parang walang nakita. Parang hangin lang ang binangga. Naku, pasensya na po talaga kayo, Lola. Hindi niya po siguro kayo napansin. Imposible namang hindi niya ako napansin. Napahawak pa nga siya ng ilong nang mapadaan sa akin. Alam ko namang malansang amoy ko dahil kagagaling ko lamang sa palengke. Napakahambog na tao. Lola, pasensya na po talaga kayo. Lina, ano ba? Bakit di ka pa sumusunod? Ano pa bang ginagawa mo dyan? Sandali lang, Carding. Tinutulungan ko lang si Lola. Ano ka ba? Huwag mo na tulungan yan. Abutan mo na lang ng 200. Lalakas bigla mga tuhod niyan, tignan mo. Diyos ka! Anong klaseng lalaki yan? Mabuti, Iha, at natitiis mo ang ugali ng lalaking yan. Lola, mabait naman po ang asawa ko. Pagod lang po siguro siya kaya po ganyan. Pagod ba ka mo? Kaaga-aga pa. O baka napagod sa pagdadasal sa Panginoon? Nakakapagod nga naman ang pagdadasal ng peke. Ano ba, Lina? Ano pa bang nagpapatagal sa'yo dyan? Sinabi ko nang bigyan mo na lang ng pere. Teka nga. O Lola, itong 200 no? Di ba sinadya mong magpatumba para masaktan ka at magkapera? O yan ang perang inihiling mo. Kawa ka sana ng Diyos. Aba, napakahambog mo naman tao, iho. Hindi ko kailangan ng pera mo. Isaksak mo yan sa kalangala mo. Hindi mo pala kailangan ng pere. Lina, ano pang ipinagtatagal mo dyan? Tara na't umuwi na tayo.
Ito na nga, Lola eh. Pasensya na po talaga ha. Sorry po talaga, Lola. Iha, mukhang kahit na anong pagsusumikap mo sa buhay, hindi mo maaabot ang pangarap mo dahil yan sa asawa mo na ubod ng yabang. Ano po sabi nyo? Ha? Ibabalik sa'yo ng tadhana ang karma na nararapat para sa'yo, iho. Kaya kumapit ka. Dahil malapit-lapit na. Hindi ko alam kung bakit parang kinilabutan ako sa sinabing yun ng lola. Habang hindi ako mapakali dahil sa kaba na baka may ibig ipakahulugan ang lola. Parang relax lang naman si Carding. Para siyang namanhid at wala nang epekto sa kanya ang mga yon. Kaya minabuti kong ipagsawalang bahala na lang muna. Total, at wala namang pakialam si Carding. Pero panyero, ang hindi ko naman inaasahan ay ang pagkakaroon ng sunod-sunod na kamalasan sa buhay namin. Simula nang makatagpo namin ang matandang babae. Pwisit! Pwisit na buhay to, oh! Sumusobra na talaga ang Junel na yan. Oh, bakit ang aga mo yatang umuwi? At saka, ano naman problema mo kay Junel? Yung Junel na yan eh. Nagsumbong sa boss namin. Ano namang sinumbong niya? Isinumbong ba naman ako na ako daw ang dahilan kung bakit gumuho yung hagdan na ginawa namin? Ako raw kasi nagturo kung paano gawin yon. Aba syempre nagalit ang boss namin dahil inisip niyang hindi talaga ako marunong gumawa. Si Junel nga yung ayaw magpaturo eh. Bida-bida kasi palagi. Iniisip niyang magaling siya kaya hindi naging maayos ang paggawa ng hagdan. Ako tuloy ang nasisi. Kung hindi naman pala talaga ikaw ang may gawa, bakit si Junel ang pinaniwalaan ng boss niyo? Eh kasi kumampi sa kanya mga kasama namin. Hindi ko alam kung anong pinakain ni Junel sa kanila para kumampi sila doon sa ugok na yun. Baka naman talagang ikaw may kasalanan. Anak, nagpati ba naman ikaw, Lina? Kapag sinabi kong hindi ako, hindi ako! Ang kaso nga, si Junel ang pinaniwalaan eh. O ano, paano ngayon yan? Anong desisyon ng boss niyo? Yun na nga eh. Anak ng putya talaga. Binabama naman ako sa pagiging mason. Hahanap daw sila ng ibang foreman dahil sa tingin nila hindi ko raw kayang gampanan ng pagiging foreman. Di bumaba tuloy ang sasaurin ko. Wisit kasi Junel na yan eh. Pahamak! Sinasabi ko na sa'yo, di ba? Dapat nung una pa lang, pinalipat mo na lang o tinanggal si Junel. O ano nga na nangyari? Nabaliktad ka pa tuloy. Ay, ewan. Naawa pa kasi ako sa kanya eh. Siya rin pala magbabagsak sa akin. O sige, hayaan mo na. Ang importante may kita ka pa rin kahit papano. Ay, hindi! Hindi pwede sa akin ng ganyan. Hahanap ako ng ibang mapapasukan kung saan pwede ako maging foreman. Kung kinakailangan, ako na mangungontrata. Para nilang inapakan ng pagkatao ko. At dali nila akong ibinaba ng posisyon. Pero hindi madali maganap ng trabaho sa ngayon, Carding. Saka ang ganda na ng binipisyo mo sa kumpanya nyo dahil matagal ka na sa kanila. Nang dahil lang kay Junel, aalis ka? Ano gagawin ko? Hahayaan ko na lang na apak-apakan nila ang pagkatao ko ba? Hindi pa pwede yun. Hindi naman sa aapak-apakan ka. Pero di ba, mahirap naman talagang humanap ng trabaho tapos panibagong pakikisama na naman. Hindi bali na magbago ng mga katrabaho. Ang importante, maayos ang tingin sa akin. Saka, madali lang akong humanap ng trabaho. Marami akong kakilala eh. Yung mga nakasama ko simula umpisa. Kaya wag mong isipin na hindi ko kakayanin maghanap ng ibang trabaho. Ay nako, ikaw ang bahala, Carding. Kung ano sa tingin mo ang gusto mong gawin, yun ang gawin mo. Dahil sa taas ng pride ni Carding, talagang nag-resign siya sa trabaho. 2 linggo na rin ako na siyang nagtatrabaho sa aming dalawa. Nung una, gusto pa niyang siya ang mag-alaga sa mga anak namin dahil mas mabuti raw na siya ang mag-alaga. Mas makakatipid pa raw kami sa pagbabayad kay nanay. Kaya lang bandang huli, hindi rin niya kinaya. Oh, bakit sobrang kalat naman yata ng bahay natin? Parang binagyo ah. Ano bang gagawin ko dyan sa anak mong bunso? Grabe sa kulit. Hindi mapirmi sa isang pwesto. Kaya hinayaan ko na lang munang magkalat ng magkalat para matahimik.
Ang mabuti pa bukas na bukas, ibalik mo na yung si Bimbi sa nanay mo ha. Aatakihin ako ng high blood sa batang yan eh. Eh di ba yan naman ang gusto mo? Ang magkaanak na lalaki? Oh, ayan na yung lalaking anak na pinapangarap mo. Eh di ko naman alam na ganyan pala magiging kakulit yan. Kaya hayaan mo na. At dali na natin kay Nanay Clara. Saka kailangan ko na rin maghanap ng trabaho. Nakakabagot dito sa bahay. Paulit-ulit ang ginagawa. Hindi pa ako magkapera. Ay, mabuti naman at naisipan mo na yan. Akala ko kasi tatambay ka na lang dito ng isang buwan eh. Kilala mo naman ako eh. Di ko kayang manatili lang sa bahay nang walang kinikitang pera. Nagpahinga lang talaga ako. Tingnan mo, kapag nagsimula na akong maghanap ng trabaho, talagang makakakuha kagad ako. Talaga? Eh di sige. Mas mabuti nga. Mahirap din kasi talaga na ako lang ang kumikita dito. Hindi naman kasi kasing laki ng sinasahod mo ang sahod ko. Bakit nga ba kasi maliit lang ang sahod mo? Eh di ba, manager ka ng restaurant? Minimum lang naman ang kinikita ng mga manager eh. Lalo na ako na baguhan pa lang. Hindi kaya ng sahod ko ang lahat ng gastusin natin dito sa bahay. Eh wala ka pala eh. Paano kung mawalan ako ng trabaho sa loob ng ilang buwan? Eh di hindi mo kayang buhayin ng pamilya natin. Ha? Eh bakit ko naman bubuhayin ng pamilya natin? Eh ikaw tong padre di pamilya. Suporta lang dapat ang sinasahod ko. Pero ewan ko ba sa'yo? Para gusto mo nang iasan lahat sa akin? Hoy Lina, tandaan mo na ako ang kumargo sa pamilya natin sa loob ng ilang taon. Aba, kung makapagsalita ka parang ikaw na ang bumuhay sa akin ng ilang taon na. Ay ewan ko sa'yo, Karding. Hindi ko na alam kung paano pa ako magpapaliwanag sa'yo. Imbis na makipagtalo, minabuti kong manahimik na lang. Dahil nga pagod ako palagi, hindi ko na siya masyadong kinakausap para hindi na kami mag-away. Ang 2 linggo na walang trabaho, naging 3 hanggang umabot na ng 1 buwan. Napapansin ko na rin na mas nagiging bugnutin siya, para bang galit sa lahat ng tao sa paligid. Buwisit! Nakakainis! Bakit ba ganito to? Ayaw ba itulak ng pinto? Ano bang problema mong pinto ka? Karding ano ba? Bakit pati ang pinto inaaway mo na? Ito kasi pinto eh, ayaw maisara. Ano ba to? May ginawa ka ba rito kaya ayaw sumara ha? Buwisit eh. Wala akong ginawa. Eh paano ba naman kasi? May nakaharang na laruan sa ilalim. Hindi mo man lang tinitignan eh. Ito oh. Ay nako, nakakainis! Ano ba nangyayari sa akin? Karding, yun din ang tanong ko. Ano ba talaga nangyayari sa'yo? Napapansin ko na palaging mainit ang ulo mo. Alam ko na wala ka pang trabaho, pero hindi naman kita pinipressure na maghanap pa. Eh nakakainis kasi. 1 buwan na akong tenga rito sa bahay. Ilang kaibigan ko nang nakausap ko pero lahat sila mga walang kwenta. Parang mga walang pinagsamahan. Puro pasensya at sagot sa akin. Eh baka naman kasi wala talaga. Bakit di mo subukan mag-apply sa mga kumpanya? Ewan ko. Visit na buhay to. Kung di dahil sa Junel na yan, maayos pa sana ang buhay ko eh. O sige ganito, gusto mo ba magsimba tayo para naman may mas masangka at maliwanagan ng isip mo sa kung ano ba talagang dapat mong gawin? Ay nako, siguro. Mabuti pa nga't magsimba tayo. Ilang linggo na rin di ako nakakapagsimba. Kaya siguro nagkakandamalas-malas na ako eh. Huwag kang mag-alala. Ganyan lang talaga ang paghanap ng panibagong trabaho. Hindi naman kagad-kagad ang swerte. Bilang palasimba at may malaking paniniwala sa Panginoong Diyos, kinabukasan nga ay nagsimba kagad kami ni Karding. Nang nasa simbahan na kami, kitang-kita ko kagad ang puspusang pagdarasal niya hanggang sa makalabas kami ng simbahan. Nagtirik din siya ng kandila bilang dasal na sana raw ay makakuha na siya ng maayos na trabaho. Maayos na sana ang lahat, pero nang paalis na kami, nakasalubong namin yung matandang babaeng nakabanggaan ni Karding noon. Aba! Nagsimba na naman pala ang mapagkunwaring banal. Ano ho, Lola? Ako po bang pinariringgan nyo? Sino ka? Wala akong binanggit na pangalan.
Pasensya ka na, iho, kung natabaan ka. Ano po bang ginagawa niyo rito sa simbahan? Nandito po ba kayo para mang-insulto ng mga tao nagsisimba? Ay, syempre hindi. Ang saba ko naman kung ganun ako. Nagtitinda ako dito ng sampagita. Gusto mo bang bumili? Iha, baka may altar kayo ng asawa mo sa bahay ninyo. Bili na kayo ng sampagita. At bakit naman kami bibili sa'yo? Baka mamaya may kasama pang pangkulam yan eh. Lola, pasensya na po kayo. Ako na pong bahala sa asawa ko. Iha, hiwalayan mo ng lalaking yan. Pabigat lang yan sa'yo. Abat, sumasobra ka na, matanda ka! Karding, ano ba? Huwag mo nang patulan na matanda. Sa pilitan ko nang hinatak si Karding palayo sa matandang babae na nang aasar sa kanya. Hindi ko alam kung bakit kailangan niya pang patulan ang matanda. Alam naman niyang matanda na. Nang makalayo-layo na kami mula sa matandang babae, agad kong kinumpronta si Karding. Karding, ano ka ba naman? Bakit mo pa pinatulan yung matanda na yun? Eh paano hindi ko papatulan yun? Kita mo naman ang pag-uugaling ipinakita niya sa akin. Bakit ba palagi kong napapansin ng matandang yun? Naalala niya pa talaga ako. Alam mo kung bakit kanya natatandaan. Kasi nag-iwan ka ng hindi magandang impresyon sa kanya nung magkabanggaan kayo. Aba, ang tagal-tagal na nun eh. Hindi pa ba siya makamove on? Grabe namang matanda yun. Eh kung humingi ka na lang kaya ng tawad sa kanya, Mukha naman palabo yung matandang yun eh. Baka nakukulangan lang sa 200. Baka gusto 1,000. Karding, ano ka ba naman? Bakit? Ano ba problema mo? Hindi ka naman dating ganyan ah. Bakit parang napakataas na ng ere mo? Ano mataas ang ere pinagsasabi mo? Yung matandang babae ang pinag-uusapan natin dito. Simula nung naging foreman ka, naging mataas ng tingin mo sa sarili mo. Lahat ng tao hinahamak mo. Maliit na ang tingin mo sa iba. Tulad na lang dun sa matandang babae kanina. Masyado mo siyang minamaliit. Oo, at mukha siyang madungis. Pero paano? Kung mas mayaman pa pala yung matandang yun sa'yo, sige nga. Nagbebenta lang ng sampagita yun, Lina. Sa kakapanood mo ng vlog sa online tungkol sa mga nagpapanggap na pulubi, iniisip mo na kagad na mayaman yung matanda? Ang mabuti pa umuwi na tayo. Imbis na pagtalunan pa natin ang mga walang kwentang bagay na yan. Hindi ako makapaniwalang imbis na matauhan sa mga sinabi ko. Pinagtawanan lang ako ni Karding. Pinabayaan ko na siya, imbis na pilitin pang intindihin ang mga sinabi ko. Alam ko naman na balang araw, matatauhan din siya, panyero. Lumipas ang ilang mga araw at mas naging konsumido si Karding na wala talaga siyang mahanap na trabaho, habang ako naman mas gumaganda ang takbo ng karera sa trabaho ko. Masayang masaya akong umuwi sa bahay namin. Halos mapunit ang labi ko sa kakangiti. Karding, may maganda akong balita. Anak, wala si Karding. Lumabas saglit para bumili ng ulam. Hinatid ko na pala ang bata rito kasi hindi nyo pa sinusundo eh. Mukhang masayang masaya ka. Ano magandang balita ba yan? Nay, na-promote po ako bilang area manager ng restaurant namin. Sobrang saya talaga, Nay. Hindi ko akalain na mapopromote kagad ako. Ano na-promote? Na-promote ka kagad? Oo, na-promote ako, Karding. Parang ang bilis naman yata. Baka naman may ginawa kang hocus-pocus para ma-promote ka kagad ng boss mo. Anong sabi mo? Ako nag-hocus-pocus? At ano naman yung pinagsasabi mo? Eh baka lang naman. Baka nilandi mo ang boss mo kaya na-promote ka kagad. Imbis na batiin mo ang anak ko dahil na-promote siya, pagsasalitaan mo pa ng ganyan? Ayaw mo talaga magpatalo, no? Parang ayaw mong tanggapin na na-promote siya dahil magaling siya. Alam mo, Nanay Luisa, pinagdaanan ko na rin yan eh. Na-promote ako noon kasi close kami ng boss ko. Kaya tignan mo, madali lang niya akong napabagsak ulit porque sinumbong ako ni Junel. Ibig mong sabihin, totoo pala talaga yung sinasabi ng katrabaho mo? Na mali-mali ang mga pinaggagawa mo? Hindi lang ako na-promote dahil sa malapit kami ng boss ko.
Talagang magaling ako. Magaling din ako at dedikado ako sa trabaho ko, Karding. Kaya sana, wag mo naman ako maliitin. Hindi naman sa minamaliit kita, Lina. Naninigurado lang ako na hindi daya ang pagkakapromote mo. Ako? Nandadaya? Grabe ka naman sa akin, Karding. Bakit ganyan ka mag-isip tungkol sa akin, ha? Kaya siguro hindi ka makahanap ng trabaho. Dahil mayabang ka at gusto mo ay foreman ka kagad. Totoo yun, diba? Paano naman napunta sa akin ang usapan? Sino ang pinag-uusapan natin dito? Hindi porke anak mo siya siya na kagad ang kakampiyan mo. Siya naman ang tama eh. Kaya bakit kita kakampiyan? Tama bang paghinalaan mo ang anak ko? Baka iniisip mo pang nilandi niya ang boss niya? Posible. Bakit, hindi ba? Grabe ka, Karding. Hindi ako makapaniwala sa mga naiisip mo. Grabe ka talaga. Hindi ko kaya na tumira sa ganitong klaseng pamamahay, Lina. Ang mabuti pa, umuwi na muna kayo ng mga bata sa bahay ko. Hayaan mo mag-isa ang taong yan para naman matauhan. O teka, sandali. Away namin itong mag-asawa eh. Hindi po dapat kayo nakikialam dito. At paano kung di makikialam, ha? Tandaan mo ito, Karding. Kahit na asawa mo na si Lina, hindi nun mababago ang katotohanan na nanay niya ako at anak ko siya. Nababawiin niyo na lang siya sa akin? Porque meron kaming hindi pagkakaintindihan? Ano ba yan si Lina? Bata? Nay, ako na pong bahalang kumausap kay Karding. Tama naman po siya. Mag-asawa kami. Kaya dapat kami po ang umayos ng problema namin. Hay nako, Lina. Ewan ko ba naman sa'yo at nagtitiis ka sa taong ganyan? Bahala ka. Basta kung kailangan mong huminga mula sa hambog na asawa mong yan, umuwi ka lang sa bahay ko. Hala, sige na, aalis na ako. At baka kung ano pang masabi ko sa buwisit na yan. Alam ng Diyos kung gaano ko kagustong umalis na sa bahay namin, Panyero. Pero ewan ko ba, kahit na masama ang ugali ni Karding, hindi naman nawawala ang pagmamahal ko sa kanya. Dahil nga mahal ko siya, iniisip ko na hindi niya kayang mag-isa. Na kapag iniwanan ko siya, ano na lang ang kakainin niya at ibabayad sa mga bills dito sa bahay. Ganun po ako katanga noon. Ganun kabulag sa pagmamahal ko sa kanya. Tinanggap din naman ni Karding na talagang napromote ako sa pagiging area manager dahil sa kasipagan ko. Pero habang tumatagal, Panyero, mas nagiging abala ako sa trabaho. Kaya madalas na ginagabi na ako ng uwi. Si Karding naman ay tuluyan ng naging house husband. Wala namang masyadong problema sa sitwasyon namin. Hanggang sa isang gabi, umuwi akong lasing na lasing siya. Oh, Lina, asawa ko! Nandiyan ka na pala. Kumusta na trabaho mo bilang area manager, ha? Parang masyado ka na yatang ginagabi palagi, ah. Mas dumami kasi ang trabaho ko, Karding. Kailangan kong puntahan ng iba pang branch. Ikaw, bakit ba naglalasing ka? Ako? Hindi ako lasing. Napainom lang dahil gusto ko na kahit papano gumaan naman ang pakiramdam ko. Para kasing bigat-bigat na eh. Karding, kung tungkol pa rin ito, sa dahil wala ka pa rin makuha trabaho, baka kailangan mo na munang ibaba ang pride mo at tumanggap ng mas mababang trabaho. Eh di mas lalong natuwa ang Junel na yun. Alam ba yung Junel na yun? Planado pala niya ang lahat. Planado niyang ibagsak ako para siya ang maging foreman. Ano ka mo? Foreman na si Junel? Oo! At pinupuri siya ng mga kasama namin doon na magaling daw. Mabait pa daw. Paano nangyari yun? Eh matigas nga ang ulo nun kaysa sa akin eh. Kaya paano naging mabait siya? Nagpapakitang tao lang yung Junel na yun. Alam, pagdating ng araw, lalabas din ang tunay na ugali nun. Karding, pwede ba? Pwede bang maging masaya ka na lang sa tagumpay ng ibang tao? Tagumpay? Hindi tagumpay ang kung ano mang nakuha ni Junel. Panluloko yun, panguto, panlalamang ang kapwa. Hindi kagaya na nangyari sa akin. Na totoong magaling ako. Si Junel,
Puro boka lang at yabang. Puro tokis. Kung ganun, bakit ikaw ang nawalan ng trabaho? Sige nga. Ano ba, Lina? Bakit ba lagi ka nang may kontra sa lahat ng mga sinasabi ko? Ayaw mo talagang maging tama ako no? Ikaw na lang palagi ang tama. Palagi na lang bang mataas ang tingin mo sa sarili mo? Sino bang mataas ang pride sa ating dalawa, Kakarding? Baka ikaw. Ikaw ang mataas ang pride sa ating dalawa. Kasi kung hindi, bakit hanggang ngayon naghihintay ka pa rin na makahanap ng trabaho gusto mo? Tanga ka ba, Lina? Bakit ako papasok sa mas mababang trabaho kung naging foreman na nga ako? Hindi pagiging mataas ang pride ang tawag doon, kundi pagbibigay ng halaga sa sarili. Ay nako, alam mo Karding, mas mabuti pa nga yata na umalis na muna ako rito sa bahay. Doon na muna ako kila nanay. Para araw-araw ko rin nakakasama ang mga bata. Pagod na ako sa trabaho pero pag uwi ko dito, ganito pa ang madadatnan ko palagi. Eh di lumayas ka! Palagi ka naman sumusunod niya sa nanay mo eh. Lahat na sinasabi niya pinaniniwalaan mo. Kaya sige, magtago ka muna sa ilalim ng saya ng nanay mo kung doon ka masaya. Nang gabing yon, Panyero, minabuti kong iimpake na ang mga gamit ko para umuwi sa bahay ni nanay. Akala ko hahabulin pa ako ni Karding, pero hindi po yun nangyari. Talagang napakataas ng pride niya, ni walang lingon na pinabayaan niya akong umalis. Gusto kong umiyak dahil sa sobrang sama ng loob ko sa kanya ng araw na yon. Pero dahil yata sanay na ako na ganito siya, parang hindi ko na masyadong ininda. Mas naging kalmado ko simula nang umuwi ako sa bahay ni nanay. Bukod sa walang nakikipag-away sa akin palagi, kasama ko pa ang mga bata. Maayos na ang buhay ko sa ganong sitwasyon. Kung hindi ko lang nabalitaan sa landlord namin na isinugod raw niya si Karding sa ospital dahil bigla itong hinimatay. Karding? Karding, gising na. Karding, kumusta ng pakiramdam mo? Lina, ano nangyari? Nasaan ako? Nasa ospital ka. Tinawagan ako ng landlord natin at sinabing hinimatay ka. Ano ba kasing nangyari sa'yo? Bakit ka ba biglang hinimatay? Eh sino ba namang hindi matayin kung ilang araw ka nang di kumakain? Ano? Bakit ka naman di kumakain? Eh paano ako kakain kung wala akong makain? Iniwanan mo ako, di ba? Tapos ngayong hinimatay ako sa sobrang gutom, mag-aalala ka. Ano ka ba naman, Karding? Siyempre't mag-aalala ako. Asawa kita eh. Bakit ka ba kasi ganyan? Bakit hindi ka man lang nagsabi sa akin na wala ka na palang makain? Eh di pinagtawanan mo ako kapag ganun ang ginawa ko. Ay nako. Karding, walang patutunguhan ng pagtataas mo ng pride mo. Matuto ka namang ibaba ang ihi mo para mabuhay ka. Hindi ka mabubuhay kung ganyan ka ng ganyan. Mabuti pa nga yatang mamatay. Kaysa naman ganito ang buhay ko. Bigla ako nagkanda malas-malas. Nawalan ako ng trabaho. Napalitan pa ako ni Junel bilang foreman at ngayon, iniwan pa ako ng pamilya ko. Ano ba silbi ko sa mundo? Eh di mabuti pang mamatay na lang. Karding naman eh. Huwag ka namang ganyan. Yung mga nangyayari sa'yo, pagsubok lang sa'yo ni Lord yan. Sa Diyos na yan. Kahit anong gawin kong pagdarasal sa kanya, parang di niya ako pinakikinggan. Parang wala na siyang pakialam sa akin eh. Ano ka ba naman? Pati ba naman ng Diyos kini-question mo na rin? Ay nako, bakit hindi mo kasi makita kung ano ang mali? Kaya hindi ka makausad dyan sa sitwasyon mo ngayon. Hanapin mo kung ano ang ugat niyan. At yun ang putulin mo. Eh kasi nga wala naman talaga akong mali. Ano ba mali sa akin? Ang mali sa'yo, hindi mo nakikita kung anong pagkakamali mo. Yun lang yun. Akala mo lang palagi kang tama, Karding. Pero hindi ka perpektong tao. Hindi ka pwedeng maging perpekto. Kaya posible kang magkamali. Naiintindihan mo ba ako, ha, Karding? Hindi nakasagot si Karding sa sinabi kong yun. Pero alam ko na kahit papano, tinamaan siya sa sinabi ko. Alam kong unti-unti rin niyang
na pagtatanto kung gaano nakalaki ang ipinagbago niya. Hindi siya dating ganito, Panyero. Hindi siya dating mayabang at mapagmataas. Alam kong sa loob-loob ng asawa ko, naroon pa rin yung dating Karding na nakilala ko. Pagka-discharge niya sa ospital, pumayag na akong sumama sa kanya pa uwi ng bahay. Malaki ang ipinayat ni Karding kahit na 1 linggo pa lang naman simula nung umalis ako. Nakapagtataka rin na may mga kakaibang pantal siya sa katawan. Maging ang mga kuko niya ay nangingitim sa hindi malamang dahilan. Lina, pwede ba akong ikuha ng tubig? Naninikip ang dibdib ko eh. Sandali. Oh, hetong tubig, ano ba nangyayari sa'yo? Bakit ganyang kalala ang upo mo? Wala namang nakitang problema ang doktor sa'yo. Di ko nga rin alam eh. Nagsimula to nakaraang linggo eh. Para akong hinahapo palagi. Hindi naman sumasakit ang dibdib mo, di ba? Yun na nga eh. At sumasakit at saka para bang may tumutusok-tusok sa dibdib ko. Naku, ano naman kaya yan? Bakit hindi yung patinanong sa doktor nung nasa ospital tayo? Nung nakaraan pa pala yan. In-x-ray at nilaboratory test naman ako dun eh. Pero sabi normal naman. Clear lahat. Kaya hindi na ako nagtanong. Baka sa alikabok lang to. Baka bumalik yung allergy ko. Ay naku, siguro nga. Pero bakit ganun? Bakit naninikip ang dibdib mo? Baka mas malala lang ubo ko ngayon. Iinuman ko na lang to ng gamot. O sige, hayaan mo. Bibilang kita ng gamot mamaya sa butika. Patagal ng patagal, mas lalong lumalala ang kondisyon ng asawa ko. Hindi na namin maintindihan kung ano ang nangyayari sa kanya, Panyero. Nag-umpisa lang yon sa sunod-sunod na pagiging malas niya hanggang sa nangangayayat at nagkaroon na ng mga pantal. Inubo rin siya at hinahapo. Kahit ilang beses pa naming sinubukang ipatingin sa doktor, normal palagi ang resulta. Nagpatingin na rin kami sa doktor sa isip kasi raw baka dahil lang sa stress niya. Pero ang sabi ng doktor, normal naman daw lahat ang kalagayan ni Karding. Hanggang sa isang araw. Karding, halika na. Lumabas ka na dyan sa kwarto. Kakain na. Karding! Lina, tulungan mo ako! Lina! Karding, anong nangyayari sa'yo? Bakit ka sumisigaw? Lina, tulungan mo ako! Ano nangyayari sa mga pao? Tignan mo! Ba't di ko maigalaw? Anong di mo maigalaw? Paano nangyari yun? Huwag mo naman akong biruin ng ganyan, Karding. Hindi ako nagbibiro, Lina. Talagang di ko maigalaw ang mga paa ko. Di wala na nga ako nararamdaman eh. Para ako nalumpo. Anong gagawin ko? Diyos ko, bakit ba nangyayari yan? Ba't nagkakaganyan ka? Sige, dadali na lang kita sa ospital. Huwag kang mag-alala. Hahanap ako ng pwedeng tumulong sa akin para mabuhat ka palabas. Awang-awa ako kay Karding, Panyero. Sa buong pagsasama naming dalawa, ngayon ko lang siya nakitang ganito. Yung umiiyak, natatakot at kinakabahan. Dahil si Karding, palagi siyang matapang. Kaya nga nagustuhan ko siya noon dahil pakiramdam ko, ligtas ako kapag kasama ko siya. Pero ngayong nangyayari ito sa kanya, hindi ko na alam. Pakiramdam ko, pati ako ay nanghihina. Tulad ng ilang beses na pagpapacheck up namin sa doktor, talagang wala pa ring nakitang dahilan. Ang pinakamalapit na dahilan ay baka sa isip niya nanggagaling, na baka hindi lang daw siya nagsasabi ng totoo sa doktor, kaya hindi malaman kung talagang may problema siya sa isip o wala. Karding, ano kaya talaga nangyayari sa'yo? Bakit kaya nagkakaganyan ka? Ay, nakakapagod na rin maghanap ng solusyon sa nangyayari sa'yo. Hindi niyo ba naisip na baka kinakarba na yang si Karding? Paano ba naman kasi? Napakasama ng ugali. Kaya yan, kinarma na. Nay, wag naman po kayo magsalita ng ganyan.
Hindi naman sa pananakot kay Carding, ale. Pero hindi naman natin maitatanggi na masyado talagang mayabang itong asawa mo. Napakahambog! Nung malakas pa masyadong minamaliit ang iba at masyado namang itinataas ang sarili. Kaya ano pa bang aasahan mo? Malamang na karma. Nay, baka lalo lang pumastres si Carding sa mga sinasabi niyo eh. Lina, hayaan mo si Nanay Luisa. Sa tingin ko, tama din naman talaga siya. Siguro nga na parusa sa akin to. Alam mo, hindi ko pinapakinggan ng lahat ng mga sinasabi mo sa akin noon. Pero ngayon naiintindihan ko na pag nilay-nilayan ko na ang lahat ng mga pagkakamaling nagawa ko. Masyado nga talaga akong naging mayabang. At tingin ko sa sarili ko ako ang pinakamagaling. Ngayon naghihirap na ako dahil sa mga sakit na nararamdaman ko. Ano na ako ngayon? Isa na akong walang kwentang tao. Carding, huwag mo namang masyadong ibaba ang sarili mo dahil lang sa nagkasakit ka. Totoo naman yun eh. Walang kwenta na nga akong tao noon. Mas naging walang kwenta pa ako ngayon. Hindi ko na kaya maglakad. Mabuti nga't napagtsatsagaan mo pa akong alagaan. Ay sos! Mabuti naman at natauhan ka na, Carding. O baka naman kaya mo lang nasasabi yan dahil hindi magandang pakiramdam mo ngayon. Pero kapag gumaling ka na, babalik na naman ang ugali mong asbad. Gagaling pa po ba ako? Pakiramdam ko hindi na. Kung gagaling man po ako, hindi ko sasayangin ang pangalawang pagkakataon na yun para magbago. Hindi ko alam kung bakit. Pero pakiramdam ko, Panyero, may kakaiba sa tono ng pananalita ni Nanay. Nung una pa lang, tila hindi siya nag-aalala sa kalagayan ni Carding. Kahit naman gaano kasama ang loob ni Nanay kay Carding, kilala ko siya. Tulad ko, mapagmahal din si Nanay Luisa. Sadyang nabalot lang ng galit ang puso niya simula noong nahuli niyang sinusumbatan ako ni Carding. Hinatid lang ni Nanay Luisa ang mga anak namin sa bahay. Nang pauwi na siya, kinausap niya ako. Hindi man niya direktang sinabi, pero nakumpirma ko kagad na may alam siya sa nangyayari kay Carding. May kilala akong albularya na pwedeng makatulong kay Carding. Albularya, Nay? Teka lang po, bakit kailangan po ng albularya? Ano pa ba? Siyempre, kinukulam si Carding. Kinukulam po. Pero paano niyo naman po nalaman? Anak, alam mo naman na may alam ako tungkol sa mga ganyang bagay. At yung nangyayari kay Carding, yung nahihirapan siyang matulog, nangangayayat at nagkakasakit sa hindi maipaliwanag na dahilan, yan ang senyales ng kulam. Nay, bakit di niyo po kagad sinabi sa akin? Dahil sa totoo lang, natutuwa pa ako na may naglakas ng loob na kulamin siya. Kailangan talagang may taong gumawa ng masama para lang mapatino ang isang taong katulad ni Carding. Bakit po? Ano po bang klaseng tao si Carding? Hindi naman po siya mamamatay tao. Hindi nga siya mamamatay tao, pero ginagawa niyang miserable ang buhay ng iba dahil sa taglay niyang kayabangan. Anak, kung minsan mas mabuting gumawa ng masama para sa nakabubuti, tandaan mo yan. Nay, may nagawa po ba kayo masama? Heto ang address at contact number ng albularyong tinutukoy ko. Mabuting puntahan niyo na kagad yan para magamot na si Carding. Imbis na sagutin ako, minabuti ni Nanay Luisa. Naputulin na ang usapan sa pamamagitan ng pagbibigay ng address at numero ng albularyo. Kahit takot at hindi makapaniwala dahil desperado na kaming gumaling si Carding, dinala ko nga siya sa bahay ng albularyo. Pero pagkadating doon, isang tao ang naabutan namin nang hindi inaasahan. Tao po? Tao po? May tao po ba dyan? Sino sila? Ate Lina? Oh, paring Carding. Anong ginagawa niyo sa bahay namin? Teka lang, tama ba ang address na napuntahan namin?
Ito ba yung address nyo? Oo, ate. Teka, sino nagbigay sa inyo ng address namin? Ang nanay ko. Kilala niyo ba si Nanay Luisa? Siyang nanay ko. Hindi ko po alam, ate. Pero kung ang sadya nyo rito ay ang lola ko, baka kilala niyo po siya. Oo, tama. Paano mo nalaman na ang lola mo sadya namin? Kasi po, dinadayo po talaga kami rito ng mga tao dahil albularya po ang lola ko eh. Ganun ba? Hindi ko naman kasi alam na lola mo pala siya. Teka. Yun nga, ano po bang ginagawa nyo rito? Ang totoo kasi niyan eh. Matagal pa ba yan, Lina? Sino ba yung kinakausap mo? Nandiyan ba yung matandang babae na albularya na makakatulong sa akin? Kasi kung wala, mas mabuti pa kung umuwi na lang tayo. Paring Karding, anong nangyari sa'yo? Bakit sobra naman yata ang pinayat mo? Tapos bakit naka-wheelchair ka? Anong nangyari sa'yo, pare? Nadisgrasya ka ba? Lina, anong ibig sabihin nito? Bakit nandito si Junel? Karding, hindi ko rin talaga alam na si Junel pala ang apo ng albularyang nirekomenda ni nanay. Di kaya pinagloloko lang tayo ng Nanay Luisa mo? Apo ko, sino ba ang bagayan? Lola, dati ko pong katrabaho. Mukhang magpapagamot po yata. Sino ba ang bagayan? Hindi pa man kami makapaniwala na sa bahay pala ni Junel nakatira ang sinabi ni nanay na bahay ng albularya. Mas lalo pa kaming nawindang nang makita namin yung lola na 2 beses naming nakabangga sa harap ng simbahan. Lahat kami ay nagkagulatan, lalong-lalo na si Karding. Ano ba to? Hindi magandang biro to, Lina. Parang pinagloloko lang tayo ng nanay mo eh. Parang ginagago lang niya ako eh. Huwag mong sabihin na kayo kumukulam sa akin, ha? Balak niyo na ba akong patayin? Karding, maniwala ka sa akin. Hindi ko talaga alam na dito nakatira si Junel at mas lalong hindi ko naman alam na ang albularyang tinutukoy ni nanay ay yung matandang babae na ilang beses na natin nakabanggaan. Kalokohan to. Itigil na natin to at umuwi na tayo. Hindi ako magpapagamot sa ganyang albularya. Baka imbis na gumaling ako eh. Mas lalo pang lumala ang sakit ko dyan eh. Hanggang ngayon pala, hindi ka pa rin nagbabago, iho. Akala ko pa naman ay magbabago ka na. Pero mukhang mas lalo ka pa yatang lumala. Teka lang po. Base po sa tono ng pananalita nyo, parang alam nyo po na kinukulam ang asawa ko. Noong 2 beses ko kayong nakita sa simbahan, nalaman ko kagad na kinukulam na siya. Kitang-kita ko sa pungay ng mga mata niya. Pero hindi ko naman alam na ganyan pala katindi ang pag-uugali niyan. Na magpanggang sa ngayon, inuuna pa rin niya ang taas ng pride kaysa ang sa tingin niyang makatutulong sa kanya. Hindi po kayo makakatulong. Aba, teka lang. Kung iisipin ko, nagsimula ang lahat ng mga kamalasan ko simula nung nagkabanggaan tayo ah. Ganon katindi ang tadhana, iho. Akalain mong magkakatagpo tayo bago ka kinulam. Pagkatapos magkakilala pa pala kayo nitong apo ko. Yang apo nyo, isa pa yan sa dahilan ng pagkalugmok ko sa buhay. Nawalan ako ng posisyon bilang foreman simula nung siniraan niya ako sa bus namin. O ikaw, Junel, kung ikaw man na may kagagawan dito sa akin, hindi ka pa ba nasisiyahan sa nangyari sa akin? Tignan mo ang kalagayan ko! Pare, mali ka. Hindi ako may kagagawan yan sa'yo. Kahit gaano pa kasama ang loob ko sa'yo, dahil sa mga sinabi mo sa akin nung birthday ng anak mo, hindi ko kailan maiisip na ipakulam ka, pare. Kilala ko ang kumulab sa'yo, Karding. Gusto bang malaman kung sino? Kung ganun sino, sabihin mo sa akin ngayon, dahil galit na galit na ako sa kanya. Magkamatayan ako, magkamatayan. Lintik lang, walang ganti. Pasensya ka na, iyo. Pero hindi ko masasabi sa'yo kung sino yan hanggat hindi ka nagpapagamot sa akin. Kung ganun pala, nagsisinungaling ka. Hindi ako nagsisinungaling, Karding. Kung ayaw mo magpagamot, tiisin mo ang sakit na yan. Maniwala ka sa akin.
Nakababatay ang kulam. Mamatay na ako mamatay kung ganun. Pero hindi ako magpapagamot sa'yo. Hindi. Madali naman akong kausap eh. Hala, sige. Tara na sa loob ng bahay, Junel. Pagsarahan mo na yan ng pintuan. Teka lang po, Lola. Ako na po nakikiusap sa inyo. Pakiusap po. Gamutin niyo na po ang asawa ko. 1 buwan na po siya nagtitiis sa kanyang sitwasyon. May mga anak po kaming umaasa sa kanya. Kaya kailangan na po niyang magtrabaho. Kailangan po niyang gumaling. Magtatrabaho na ba talaga siya? Kapag gumaling siya, Lola, kasi ano po eh. hindi ikaw ang kailangan makiusap sa akin, Iya. Kung gusto mong gumaling ang asawa mo, siya ang magpakumbaba. Hindi yung ikaw na lang palagi ang sumasalo ng responsibilidad niya. Agad na pinagsarahan kami ng pinto ni Lola Clara. Naiwan kami ron na tulala at hindi makapaniwala sa mga nangyari. Hindi agad ako nakakilos. Nang may masmasan ako, naisip ko agad na pakiusapan ang lola ni Junel. Pero talagang mataas ang pride niya. Talagang ayaw niyang magpatalo kay Junel at doon sa matanda. Dahil sa pagpupumilit niyang humanap ng ibang albularyo na gagamot sa kanya. Sinubukan na nga naming maghanap. Pero 3 albularyo na kami. Ngunit walang nangyayari. Ang isa ay pinagbayad pa kami. Habang yung 2 naman ay parehong nagsabi na hindi nila kayang kalabanin ang uri ng mangkukulam na kumulam kay Karding. Puisit! Puisit na magkukulam yan. Kapag nalaman ko lang talaga kung sino kumukulam sa akin, talagang mapapatay ko siya. Malaking perwisyo ng ginagawa niya sa akin. Hindi lang sa akin. Pati na sa buong pamilya natin. Eh bakit kasi hindi na lang kasi natin subukan kay Lola Clara? Yung lola ni Junel. Kailangan mo lang humingi ng tawad sa kanya at magpakumbaba. Yun lang. Bakit ba ang hirap-hirap para sa'yo na gawin yun? Dahil natatakot ako na baka imbis pagalingin ako, baka patayin pa nila ako lalo. Eh paano nga kung hindi, Karding? Paano kung ang gusto lang naman nila ay magbago ka? Tulad na lang ng gusto kong mangyari sa'yo. Kasi Karding, sa totoo lang, namimiss ko na ang dating ikaw. Karding naman, ayoko mamatay ka. Kahit na nagbago na ang ugali mo, ikaw pa rin ang lalaking minahal ko. Kaya pakiusap naman. Subukan mo nang magpagamot kay Lola Clara. Kahit hindi na para sa sarili mo. Para na lang sa mga anak natin. Mahal mo ba talaga kami, Karding? Mahal mo ba talaga kami? Hindi siya sumagot sa lahat ng mga sinabi ko, Panyero. Kaya buong akala ko, hindi niya ako pinakinggan kahit na nagmamakaawa na ako sa kanya. Buong araw niya akong hindi kinibo hanggang sa kinabukasan. Ginising na lang niya ako. Kita ang matinding pagod sa mga mata niya, ang kawalan ng pag-asa, pati na rin ang takot, hanggang sa sinabi niya sa akin na samahan ko na siya sa bahay nila Junel. Oh, abay mukhang nakapag-desisyon na kayo, Karding ah. Handa ka na bang magpakumbaba? Gagawin ko lang po to dahil sa pagmamahal ko sa pamilya ko. Mahirap magpakumbaba lalo na kapag nasaktan ng pride bilang lalaki. Pero hindi ko kayang iwanan na mag-iina ko. Kaya sige po, hihingi po ako ng tulong nyo. Marunong ka naman pala eh. Pinatagal mo pa talaga ang paghihirap mo. O siya, sige na, pumasok na kayo sa loob at uumpisahan ko na ang paggagamot. Lola Clara, maraming salamat po sa pagpapatawad sa asawa ko, ha. Salamat po talaga. Kung ako lang, hindi ko pagbibigyan niyang asawa mo. Pero dahil kaibigan ko ang nanay mo at syempre naaawa ko sa'yo, pati na rin sa mga anak ninyo, abay tutulong ako. Walang pag-aalinlangan ginamot ni Lola Clara si Karding gamit ang mga halamang gamot at ritual. Kasama na rin ang tulong ni Junel.
tuluyang naalis ang sumpa ng kulam sa katawan ni Carding. Ang sabi ni Lola Clara, isang malakas na mangkukulam daw na may kakayahang mangkulam gamit lang ang salita ang dumali kay Carding. Aniya, walang balak ang mangkukulam na patayin ng asawa ko. Sadyang gusto lang nitong magkaroon siya ng realisasyon. O Carding, Lina, kumusta na kayo? May dinala pala akong ulam para sa inyo. O Lina, eto, abutin mo. Kare-kare at bagoong. Wow! Kayo po ba nagluto niyan, Nay? Abay, syempre ako. Hindi ako magdadala ng ulam dito na hindi ako nagluto. Alam mo yan. Nako, excited na po tuloy akong kumain. Namiss ko po talaga ang luto niyo eh. Eh, kumusta na pala ang pakiramdam mo ngayon? Gumaling ka na ba simula nung ginamot ka ni Nanay Clara? Opo, Nay. Ang totoo nga po niyan eh. Sa susunod po na linggo, magsisimula na po ako magtrabaho ulit. Nakahanap na po ako ng mapapasukan bilang isang mason. Doon po sa pinagtatrabahuan ng kaibigan ko. Abay, mabuti naman. At tinanggap mo na rin sa wakas na bumaba na ang ranggo mo bilang construction worker. Eh, wala naman po ako magagawa. Nahihiya na po ako kay Lina eh, sa sobrang dami niyang sakripisyo para sa pamilya namin. Ito na lang po ang gagawin ko. Kaya kailangan ko pong gawin. Sabi ko naman po sa inyo na kaya pa pong magbago ni Carding. Kaso nga lang, kailangan pambigyan ng leksyon. Ano po, Nay? May sinabi po kayo? Wala. O siya, ihain mo na nga tong kare-kare para makakain na kayo. Tumutulo na ang laway ni Carding sa kakaamoy eh. Sobrang bango po kasi. Ang tagal na simula nung huli ko pong natikman ang luto niyo eh. Tapos kare-kare pa. Kaya kailangan magpakabait ka. Para naman ganahan akong magluto para sa inyo. Nay, sa susunod po, ginataang lang ka naman po lutuin nyo ha. Request lang po. Ay siya, basta kapag babait si Carding, ipagluluto ko kayo kahit araw-araw pa. O ayan, Carding ha. Nakasalalay sa iyo ang pagluluto sa atin ni Nanay. Opo, magpapakabait na po ako. Siya nga pala, Carding. May nakalimutan akong sabihin sa iyo. Ano yun? Valedictorian na ngayon ang panganay natin. Sana naman, masaya ka na sa kung ano nakuha ng anak mo. Oo naman, Lina. Masayang masaya ako na naging valedictorian ng anak natin. Nakita mo na, hindi lang hanggang pangalawa ang kaya niya. Kapag nagsumikap siya, mas maaabot niya pa ang mas mataas. O di ba? Kinaya niya. Grabe, ang talino talaga ng anak ko. Kung salutatorian ba siya ulit? Magagalit ka ulit, Carding? Hindi na, Lina. Hindi na ako kagaya noon na gustong palaging nasa itaas. Para sa akin, kung ano ang kaya natin, kung ano ang kaya ng mga anak natin, masaya na ako ron. Pero, kita mo naman, di ba? Kinaya naman niya. Manang-mana talaga sa akin. Ay nako, patay tayo dyan. Mukhang bumabalik pa ata sa kahambugan. Tanyero, kahit hindi inamin ni Nanay Luisa na siya ang kumulam sa asawa ko, alam na alam ko yun. Base pa lang sa sinabi ni Lola Clara na walang balak ang mangkukulam na patayin si Carding. Nakaramdam na kagad ako dun ng kakaiba. At mas lalo pang naging kumpirmado yun nang mapansin ko ang paraan kung paano siya bumabawi sa amin na para bang may malaki po siyang atraso. Pero Panyero, kahit paano ang ginawa ni Nanay Luisa kay Carding, habang buhay ko yung ipagpapasalamat. Dahil kahit nakinulam niya ang asawa ko, ang kulam na po na yun mismo ang nagpabalik sa asawa ko sa wisyo. Siguro po hanggang dito na lang po ang kwento ko, Panyero. Sana po ay may natutunan ang inyong mga listener kung paano magpasensya. Hindi ko sinasabi na gayahin nila ang ginawa ko na tiniis ko ang nag-ibang ugali ng asawa ko. Pero malay nyo, balang araw ay magbabago rin ito sa huli. Muli, ako nga po pala si Lina. At ito na po ang katapusan ng aking kwento. Maraming salamat po, mga Panyero. Hanggang sa muli.